Beautiful morning here in Shanghai, China. Beautiful morning kasi mainit or maaraw pero malamig. Nasa around 8 degrees. Yeah, we're going to Zhujiajiao. It's an ancient water town dito sa Shanghai, China. I'm not sure if it's still covered by Shanghai pero medyo malayo, mga 2 hours yung biyahe. So for today, we're going to test how convenient it is to take public transportation dito sa China. Maganda to kasi 2 hours yung biyahe natin. And how cashless China is. Kanina bumili ako ng almusal. Ito, take out lang. Ginamit ko lang yung Alipay and this is how it goes. Can you order this? What? This one. And then this. Okay. Let's pay via Alipay. Kailangan mo lang i-scan. How much? 11. 11? Yes. Oh, ay, gano'n lang kadali guys, yung bayad. Tapos niluto. Hindi ko alam kung ano yun, may parang pancake yata na may egg. Excited na ako. Bumili na ako ng breakfast dun sa stall lang na malapit dun sa hotel na. Hindi siya malapit actually. Pagbaba mo ng hotel, andun agad yung stall. Very local yung yung atake. Bumili ako ng pancake. Hindi ko sure kung anong klaseng pancake to. I think scallion, hindi stallion. Stallion, ano to? Beer. Red horse, scallion pancake, saka sausage. Ang sarap. Let's try ulit the hotdog. Hotdog ba ito? Hindi, sausage. Sausage na kalasa nung sa Taiwan. Okay, tapos tayong kumain. Dito lang sa bench. Diyan. Ay, kita ba? Hindi. Diyan. Umupo lang tayo dyan para kumain ng breakfast. Let's continue dun sa papunta sa Zhujiajiao na water town. Again, 2 hours yung biyahe. And sasakay lang tayo ng metro. So we will also check kung how convenient it is to ride a metro dito sa China ng cashless. Again, I'm only going to use my Alipay to pay for the metro. Mag-generate lang ng QR code. I'll show you kung paano. Nasa East Nanjing Road ako. I think line 2 and line 10. I'm just using a map to check for direction. Okay, let's go. Okay, we're here sa East Nanjing Road Station. Basically, a map is similar to Google Map, but it works really well sa China. So again, similar lang siya. You just need to pin your location, and then you also need to put kung ano yung pupuntahan mong tourist spots. In here is Shanghai Zhujiajiao, and it will provide you some recommendations kung ano yung pinakamabilis na journey and ano yung line na sasakyan mo. Here, I'm taking line 2 and then line 17. I need to walk for 22 minutes to reach yung destination ko, which is yung Zhujiajiao Ancient Water Town. Yun lang kinaibahan dito sa China, compare sa Taiwan or sa Hong Kong. Pagka may mga bags kang ganito, kailangan mong i-scan katulad sa atin. Okay, we're here na sa entrance and we're going to line 2. So we're just gonna use our Alipay. So dito, mag-generate ka ng QR code. Kailangan mo na i-click yung transport. Tapos tatlo to So bus, metro, and taxi. Since we're taking the metro, kailangan metro yung i-click mo. Okay, let's go. There you go. That easy, right? Sobrang convenient. Tayo sa Metro Line 2. That's it. Nakapasok tayo sa Metro. Tapos, pagka mag-exit ka, you just need to scan the QR code. The same QR code. Ayan, ito. Para maka-exit ka naman later on. After 2 hours, nakarating din sa Zhujiajiao or Zhujiajiao. Ngayon, mag-exit naman tayo guys. So, just open your Alipay here. Transport and then metro. Then, scan mo lang dito.
There. And we're good. 1 to 2 hours before malaman kung magkano ang ating naging pamasahe. Mag-reflect siya dun sa mismong app. So pagka-exit dito guys, hindi ko sure if maglalakad ako. Kasi pwede ka maglakad ng 20 minutes or magbabike ng 7 minutes. Ang lamig. 12 degrees. Napapanood ko sa vlog, pagbaba mo dun sa mismong station, sa exit, may mga mag-aalok sa'yo ng motor. Parang tuk-tuk, ganun. I don't know. Siguro maglalakad na lang ako. Malamig naman, pero mainit. So, I think perfect weather to para maglakad, para makita ko rin yung neighborhood ng mismong Zhujiajiao, no? Let's go. Na sumakay kayo ng bus or ng parang siyang tuk-tuk from dun sa mismong station ng metro. Pwede kayong sumakay dun sa bangka. Hindi ko na tinry or hindi ko na tinanong kung magkano kasi hindi naman ako sasakay. Yung bangka na yun, diretso na mismo dun sa sa Zhujiajiao na water town. Dapat magbabike ako kaso wala akong nakitang bike. Yung parang green na bike na pwede mong rentahan. May dog. Sinaway siya ng amo niya. Walang bike na pwedeng rentahan sana. Mas okay sana yun, 7 minutes lang. Tapos mas mabilis tayo makapunta ron. Pero okay naman yung lakad-lakad. Ang daming mga small stores. Like restaurants, ganyan, cafe. So, makaka-enjoy naman maglakad-lakad saka malamig. Ngayon, 12 degrees. Pero hindi siya, it doesn't feel like 12, ang lamig. Okay, tara, lakad lang tayo. Kumuha ko ng map dun sa information center. Pagpasok nyo dito sa may gate, meron namang information center. Or actually, bago pumasok ng gate, may information center. Pwede naman kayong kumuha ng map. Meron dito suggested route para mapuntahan nyo lahat ng mga famous tourist spots dito sa Zhujiajiao. I don't think gagawin ko siya kasi 5 hours. And pagpapasok pala kayo dito, wala namang entrance fee. Magkakaroon lang ng entrance fee pagka papasok kayo sa mga garden. Pero optional naman yun. So, hindi na ako papasok doon para ikot-ikot lang. Titingnan natin kung makakapag-boat tayo. Meron din kasi pwedeng lumipot yung boat dito. So, we'll see. Let's go. Pasok pa lang, meron agad na Luckin Coffee. Ang ating favorite. Wow. Favorite agad. 2 days pa lang. Ang sarap ng coconut latte, guys. Like, grabe. Hindi mo na ako iinom kasi baka mapoop ako. Medyo malayo to sa city. Kaya libot-libot muna tayo dito. Ay, sorry. Pakita ko pala yung yung route. Ito yung route. Suggested route. Nakalagay naman dito, it will take you 5 hours. If you're going to go to this route or if you're going to follow this route. At least medyo organized na. Saka nakalagay din ko ilang minutes from one place to another. And ayun nga, may entrance fee din sa ibang attraction which is 80 RMB per person. Yung itong part na to. Yan. Yun yung may mga entrance fee. All goods na yung 80 if may talaga kayo sa garden. Pero tayo, for the lakad lang tayo. Oh, ang ganda. Sobrang calm. Ayun, kita nyo ba yung dulo? Yung dulo na yan, yung part na yan. Itong part na to. Yan. 36 Ancient Bridge. Bilangan ba natin? Hanapin naman natin sila lahat. Hindi kakayanan. Let's go. We're here sa first bridge. Ang tawag sa kanya ay Fengsheng Bridge. This is the largest and the most famous bridge dito sa Zhujiajiao. Ginawa siya noong 1571. Okay, medyo mahirap mag-take ng picture dito sa area kasi dock na tong kabila. Hindi mo na siya Hindi ka makapag-take ng picture kasi bawal ka pumunta ron unless babayad ka. Nakita ko magkano, parang 200 RMB yung price nung pag-ikot. So hindi ko sure if yung 200 is like renta mo na yung buong bangka.
Pero yeah, that's the price, 200 RMB. Let's see if may joiners. Joiners? Meron man yan dito. Let's go to the next stop. Medyo bababa lang to, no? So, wag kayong aanga dito or else lalaglag kayo sa river. Baba lang. Parang tuhod lang, wala pang tuhod. Yung barrier. Oh, ang ganda. Marami ditong mga restaurants sa gilid-gilid. If you've been to Jufen Old Street dun sa Taiwan, parang ganito lang din yung yung atake. May mga free taste, ganun. Xiaolongbao. Ang sarap. May xiaolongbao dun. Kita nyo ba? Wala, ang bango. Okay, tara. Suyurin natin yung mga street dito. Wala, ang sarap na to. Ano ba yan? Parang pork, no? Ang sarap at ang bango. Okay, tara. Dito pa tayo. Ano ngayon? Friday. So, I think wala masyadong tao. Ayoko nung flower tea. Baka sumakit yung chan ko kasi. Asan yung mga free taste? Doon tayo sa free taste. Huwag tayo sa free drink. Pahinga muna ako dito sa isang bench dito sa Watertown at napapagod na ako. Well, saglit pa lang naman ako dito. I'm gonna take my time here. Hindi naman tayo nagmamadali. Ito lang actually nakaschedule na itinerary for today. So, all goods in the hoods kung ano oras tayo abutin dito. Ito palang Zhujiajiao. Ano siya, 1,700-year-old na itong ancient town na to. And it is also being called as the Venice of the East. Venice of the East kasi nasa west, yung mismong Venice sa Italy. So ito yung sa east, itong Zhujiajiao, ancient water town. As you guys can see, ito may bagong boat na paparating. Ayan. Hahanap tayo ng pwedeng joiners. Kasi nakita ko doon kanina narentahan mo yung buong bangka, which is 200 RMB. Nasa 1,600 yung conversion niya sa peso. So, tapos ako lang mag-isa. Ito naman yung cons ng solo travel na wala kang kasama or wala kang kahati sa mga expenses. Ayan, malalaglag pa yung camera. Wait lang. So yeah, chill muna ako for a few minutes and mag-walk around tayo dito sa Zhujiajiao. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 满天下的女孩加一个好男孩，两小口永远在一块。握住满天下的小孩，聪明胜过秀才，智商充满你脑袋。握住尊敬的姑奶奶，36圈的比赛，气不喘，面容不改。握住三叔公的买卖生意扬名。Ang name ng bridge na to is Yongquan Bridge. It was built down during Qing Dynasty from 1796. Hindi ko sure bakit puro bridge yung sinishare ko sa inyo. Dito kasi medyo commercialized na rin yung area. Or actually ganito talaga siguro yung ginawa nilang plan. No, kasi maraming mga nagtitinda ng mga souvenirs saka mga food dito sa gilid ng river. Yan, ito yung river. Tapos ito, maraming mga nagtitinda ng mga food saka ng mga souvenirs. Tapos kayo na pala guys, yung pamasahe ko, yung umabot ng almost 2 hours, 3 yuan lang. Grabe naman yun. Di ba ako kakarmahin sa sobrang mura nung pamasahe papunta rito? Nakadalawang transfer ako nun, line 10, line 2 saka line 17 yata yun. Yeah, umabot ng almost 2 hours yung biyahe, pero 3 yuan lang, around 25 pesos. Libot pa tayo dito.
You can also rent pala yung mga traditional Chinese costume. Hindi ko sure if may pang lalaki. Usually nakikita ko kasi mga pambabae lang yung mga nagko-costume. Nakaikot na ako ng isang ganun. Libot pa tayo sa banda dun sa dulo. Okay, let's go! Wag rin pala kayong mag-worry dito if ma-CR kayo, ganyan. Marami namang public CR. Kahit dun mismo sa may daan, papunta rito sa Zhujiajiao, may mga public CR din naman. Siya nagko-ulit yung price ng boat, 200 RMB for 6 people na yan. So, 'di ba? Pwede na kung maghahati-hati kayo. I think this would be my last stop dito sa Zhujiajiao. I spent around more or less 3 hours dito sa ancient water town. Actually, sa tapat ako ng temple. Tapos, bumili ako ng souvenir. Nasa around $25. Ano ba? Hindi dollars. 25 yuan. Pero ang ganda niya. Kita niyo ba? Ayan, nasa around 25 yuan. Etong ganito. Tapos yung isa is 10 yuan. May mga meaning yung dito sa likod. Hindi ko maintindihan. Kahit nag-translate na ako, it doesn't make sense pagka tinranslate siya. So, bumili na lang ako ng red, pampasalubong. As usual, gumamit lang ako ng Alipay para pangbayad. So again guys, sa Alipay, pwedeng ikaw yung magsascan dun sa QR code nila or sila yung magsascan sa QR code mo. So may nakalagay doon, receive or send. So syempre pag send, ikaw yung magsascan, pero pag receive, sila naman yung magsascan ng QR code mo from Alipay. And you're good to go. Next stop, kakain lang siguro ako dun sa labas, somewhere. Bago pumasok dito sa main entrance ng Zhujiajiao, may mga restaurant doon, merong yung McDonald's. Let's see kung saan tayo kakain. And we're going back to the city. Mga 2 hours pa rin yung biyahe. So, anong oras na? Around 1:30 PM na. So, baka anong oras na ako makarating sa city. Kaya, let's go na.家小口敞开，用心把爱去灌溉。明天要我们更厉害，我主宰世界的舞台，跑得比那黑人更快，岁岁年年出人才。Okay, I think that's it for Zhujiajiao. Let's go back to Shanghai. Kumain lang ako dito sa KFC. Pasensya na. Kailangan ko lang ng familiar taste para hindi maumay sa Chinese food. Yeah, let's just go back to the station kanina, Zhujiajiao station, and magko-commute na ulit tayo. Let's go. So as usual, maglalakad lang tayo from here. Ito guys yung entrance ng Zhujiajiao. And ito yung direction papunta dun sa station. I mean, maglalakad ka dito around the area, or especially papunta dun sa metro station. Marami kayong makikitang mga mall shops, ganyan. Convenience store, bentahan ng inumin, saka mga snacks. Street food, ganyan. So kanina, diba kumain ako dun sa KFC. Again, nagbayad lang ako through Alipay. Doon din nag-order mismo through Alipay. Now, wala silang cashier, so you need to order through Alipay. We're also going to use Alipay to pay for our metro, tulad nung kaninang na-share ko nung papunta tayo dito. So, i-retrace ko lang kanina yung mga dinaanan ko. And same lang din, pabalik lang, pa-reverse lang. Ganun. Same thing pa rin actually, almost 2 hours yung biyahe. Nakalagay sa A-map, 1 hour and 45 minutes. Siyempre minsan, lalo pag magka-transfer ka, hindi naman agad, nandun na yung tren. So minsan mag-aantay ka pa. So kaya minsan umabot talaga ng 2 hours. Hinihingal ako. Paakyat kasi. Okay, lakad lang tayo papunta sa metro station. Diba? Sobrang convenient dito sa China. No? Again, hindi ko sure sa ibang part ng China. No? Wala ako winidraw cash. As in, zero. Hindi ako nag-withdraw sa airport or sa ATM basically. Hindi ako nag-withdraw. Wala rin akong dalang peso or dollar. As in, wala.
0, meron akong dala bariya. Mga nasuksok sa mga bag ko na peso. Pero in terms of like yung pagpapapalit ka ng yuan, hindi ako nagpapalit. Sobrang cashless ng China, therefore convenient din. Siguro downside lang is kailangan make sure na meron kang internet connection. Doon sa in terms of data naman, 'di ba 100 gig na purchase kong plan. So far wala. Kahit nasa subway ako, 'di ba minsan, 'di ba madalas pag subway kailangan talaga nasa baba, no? Hindi nag-drop out yung signal, no? Galing. Very good yung SIM card na na-purchase ko. Ililink ko na lang dyan sa screen or sa description box yung link kung saan ako nag-purchase nung data ko. And gumawa rin ako ng video about that sa mga apps na kailangan nyo i-download dito before you go here sa China. I-watch nyo na rin please. Okay, so nagkalakad lang ako and mga 15 to 20 minutes walk. Let's go. Okay guys, after almost 20 minutes, nandito ulit tayo sa may hirap banggitin, Zhujiazhou Station. And we're going back to Shanghai. As usual, kailangan natin mag-scan ng bag. Here. There you go, all goods. And we're going to use Alipay. So again, just click transport here. And then make sure na metro. Nakalagay sa metro kasi tatlo yan, no? May bus, may metro, may taxi. Make sure na metro ang i-click. And just have to scan here. There you go. So ang ating route ay Line 17 Zhujiazhou to Huangqiao Rail Station. Okay, let's go. Madali naman mag-commute dito sa China. Or especially dito sa Shanghai, sobrang convenient. Hindi naman kayo maliligaw. May mga signage naman. Ayan, nakalagay. To Huangqiao Railway Station. Dito daw. Okay, antay lang tayo ng train. Okay guys, after 2 hours or almost 2 hours, andito na tayo sa East Nanjing Road. Now we're going to exit, transport, and then you scan. Okay, let's go.